nai-enjoy natin yung napipraise tayo, di ba? Yung parang yung mga friends natin napipraise tayo. Dahil we did a good job or excellent job, gano'n. Yung mga artists, pagka mapansin nyo, yung mga artworks nyo, napipraise ng mga kaibigan nyo, mga close friends nyo. Pero here comes the problem. The problem is when we do this often, if we are really successful, lagi natin nagagawa every project, every week may bago kang painting, lagi ka napupurig, mapapansin nyo, yung mga hinahanap natin na validation or praise from our family or friends or colleagues, may mga naiinggit na doon. Kung baga, tinitigil na nila yung pagpuri sa'yo. Titigil na nila yung uy, galing mo, wala ka naman nakikitang ganun. Dati, araw-araw eh. Diba? Pero, titigil. And of course, I understand naman na pag may ibang taon, ay, nagsasawa na ako magsabi na magaling. Magaling naman talaga. Parang wala lang sa kanya. I understand that. Pero, meron na kasing ibang resentful. Okay, so bakit? So anyway, kasi may mga inggitero talaga. Naiinggit sila sa success mo, na ikaw nagagawa mo, sila hindi, 'di ba? Or gusto or ayaw nilang mag-grow ka for some whatever reason, 'di ba? Kasi, ganito yan. Once na nag-grow ka, lalo, kasi nga, pinipraise ka nila, di ba? Kasi dati, niisip nila, dahil pinipraise ka nila, kaya ka gumagaling. So, sila, dahil wala silang ginagawa, hindi nila ginagawa yung same amount of practice, same amount of persistence sa art nila, di ba? Hindi nila ginagawa, so hindi sila nag-grow. Pero, they think, dahil pinipraise ka nila, doon ka nag-grow. Diba? So, ang gagawin lang, titigil na lang yung pag-praise sa'yo, pagpansin sa'yo, pagbigay sa'yo ng attention dun sa mga achievements mo. Kasi, napansin nila, every time na ginagawa nila yun, lalo kang gumagaling. So, para hindi na sila mainggit sa'yo, or hindi ka na lalong mag-grow, kasi sobrang lakas na nito, super saiyan 4 na to. Diba? Kung nandun ka na sa level na yun, hindi ka nila tuloy ipipraise na, kasi nga, ayaw nilang mahihigitan mo sila. Diba? Sa mga artists na nagsisimula pa lang, sa umpisa makakuha kayo, uy, galing mo, ganyan. After ilang achievements na, ilang years, mapapansin mo, iba na yung mga nagpe-praise sa'yo. Hindi na yung mga closest friends mo na walang ginagawa. It's more of yung mga taong hindi mo kilala. Diba? Ewan ko kung nararamdaman nyo to. Kasi ito nga yung hindi mo makikita ang solusyon sa internet or problem sa internet na bigla na pinag-uusapan. So may mga ganito, may mga yung mga close friends mo, yun yung unang maiinggit sa'yo after ka nalang i-praise. And then if you continue to be doing well, if you continue to do great, if you continue like milestone after milestone, kasi ayaw mo naman talagang tumigil dahil gusto mo personal growth, gusto mong gumaling sa art, gusto mong mag-improve, sila, marirealize nila, akalain nila na yung praise nila yung gagaling ka. Yung praise nila dahil doon gumagaling ka. And actually, it makes sense. Kasi, kahit sino namang puriin, magugustuhan niya yun eh. Kahit sino ka pa, I don't know kung sino yung pinuri na hindi ka nasarapan doon sa sinabi nila, ang galing mo. Diba? So what I'm saying is, it actually works. Pag pinuri ka ng mga ka-close personal friends mo or family members mo, nakaka-inspire din yun. Diba? Nakaka-inspire din yun. So, akala nila, pag tinigil nila yun, mag-work yun. And some people actually do worse dahil hindi sila pinipraise. Kasi, naiinggit yung mga ibang tao. So, hindi nila tinutuloy yung pag-praise sa ibang tao. So, sa mga successful artists nga, let's say, or mga successful sa job nila. Hindi nila pinipraise kasi nga, gusto nila tumumba yun. And tumutumba nga yung iba kasi weak yung mga artists na yun. Kasi sensitive pa rin sila. Dahil we're all artists. We're some kind of sensitive in whatever way we are. Na, ramdam din natin, pag hindi na tayo pinipraise ng mga dating nagpipraise sa atin, may isip nga natin, bakit parang iba na yung treatment nila sa akin ngayon? Ba't parang hindi ba sila nagandahan dito? Eh, mas maganda nga ito kaysa dun sa walang kwenta kong artwork na nagawa last 2 years ago eh. Ito, hindi nila pupuriin. Yun yung nagiging problema. Alam ng iba mong friends na hinahanap mo yung praise, yung attention, yung feedback nila sa'yo, lalong hindi nila ibibigay yun kasi ayaw nila ikaw mag-grow. Okay? Nagkakainggitan na. Nagkakainggitan na. Sa totoo lang. Ay, hindi ka naman maiinggit kung may achievements ka, di ba? So, dapat magka-achievements ka na lang din kaysa mainggit ka. Kasi, ang pangit ng attitude ng mga naiinggit mga inggitero, sobrang wala silang mapanghawakang anything about you na idadamay ka nila pababa. Kaya nga sabi ni Steven Pressfield, yung mga talangkado, pagka tumalon siya, kung nasa bucket sila, pag tumalon siya sa rim ng bucket, hindi yun yung highest reason kasi hihilahin ka talaga ng mga talangka pababa eh.
O, pag ikaw, ginawa mo talaga yung the best mo, ginalingan mo talaga, ayaw nila nun. Diba? So, you have to recognize who your really friends are. Kasi may mga taong outright, sinasabi nila, wag mong gawin yan, hindi ka magaling. Diba? Babatuhin nila yung artwork mo. Pero meron din mga taong hindi nila papansinin at hindi nila ibibigay yung praise sa'yo. So, by this logic, yung dati mong mga kakilala na pumupiri sa'yo at masaya para sa'yo dahil may success at achievements ka na bago, naiirita na sila kasi ang galing-galing mo. At ang sipag-sipag mo kasi na hindi nila kayang maging masipag, 'di ba? Hindi nila kayang mag-put ng enough time para sa kanila lang sa gagawin nila. And alam ko naman kaya ng lahat 'yun kasi ako nga, feeling ko ako yung pinakatamad na artist. Pero ang dami ko nagagawa. Kasi nga, I manage my time. So, yun lang kailangan nyo gawin, i-manage yung time nyo. And magsasacrifice kayo ng ibang ginagawa nyo personal, like computer games, whatever, na hindi naman nakakadulot ng anything good. So, tanggalin nyo na yun. Gumawa na lang kayo. You have to at least take account what you're doing with your time, where you're spending it. Kung talagang productive ba siya or waste of time lang. Kaya ginagawa nila nitong mga artists na to, na mga nainggit na to, kaya ang gagawin nila ay ititigil nila supportahan ka. Diba? Hindi ka nila ever susuportahan unlike what they were doing before. Not because nakakapagod ka ng suportahan. It's because sila mismo ayaw ka na nilang mag-grow beyond that. And makikita rin naman nila, talagang kung seryoso ka sa ginagawa mo, nag-grow ka pa rin kahit wala yung support nila. Pero konting artist lang ang nakakaintindi nung ganun. Yung iba, pag hindi na sila sinuportahan ng friends nila, tumitigil na sila mag-art. And muntik na rin akong tumigil mag-art kasi sabi ko, bakit hindi na ako sinusuportahan ng friends ko? Hindi na sila natutuwa. Parang dinededman na lang nila art ko. Kung weak ako, tumigil na ako doon. Hindi, gusto ko talagang mag-express ng art ko eh. So, sila mismo, naiintindihan nila yun. Kasi ganun din sila. Pag hindi sila nasuportahan, alam nilang titigil na sila. 'Di ba? Hindi sila talaga, hindi nila tinitiis yung hard times na walang sumusuporta, walang nakakaintindi sa kanila. So, ganun. So, gets nila yun kasi ganun din sila. And ako naman, pag may achievements yung iba kong kakala, pinapraise ko sila. Hindi ako naiingit kasi nakaka-achieve din ako. So, it's a loop. Pag magaling ka, you will support yung magaling. Pag loser ka, ayaw mo nang magaling. So, eto, ganito lang isipin nyo. Kung naghahanap kayo ng praise or validation, you will think na parang, ba't ganun? Wala nang pupuri sa akin, di ba? Yung ibang tao pumupuri sa'yo, pero yung mga close mo, dinededma ka na, bigla, di ba? Kasi alam nila, hinahanap mo yung validation nila. Yun, guys. Yung validation, hinahanap mo sa mga close friends mo, kasi dati sila yung support mo, yung support group mo sila eh. Diba? Ang dami ko ng friends na naging support group. Uy, talaga, punta tayo sa ganito or sa exhibit, supportahan niyo ako. Sige, so todo support sila. Eventually, nalanta na sila, nawala na sila, hindi na sila sumusuporta, ganun. Kasi parang, pagka kasi nakita nila na ikaw kaya mo yun, tapos hindi nila nga magawa, katulad ng sabi ni Steven Pressfield, bakit ikaw nabibit mo yung demons mo, kami hindi namin kaya. So either mag-unfriend na lang sila sa'yo, they don't hang out anymore kasi nako-compare nila yung sarili mo sa kanila na hindi nila kaya yun. Tapos ba't nagagawa mo? Kasi nga, ang dami pa nilang vices, ang dami pa nilang demons. Like, I'm just saying, computer games, pag-inom, nagliligaw pa sa mga girls na hindi naman interesado sa kanila. Ang daming rason. But they just don't create what they are supposed to create, yung art nila. They don't make time for that. They don't give you validation, yung mga friends mo nun, kasi alam nila, yun yung parang spinach mo para mag-grow ka eh. Well, that can be true at a certain point, pero once na na-realize na ng artist na ginagamit ng iba yung validation or the lack of giving it, pag na-realize na yun, katulad ko, na-realize ko na yun, hindi ko na hinahanap yun, kaya tuloy-tuloy na ako sa pag-grow. Hindi ko na hintay yung validation lang, fuck that, diba? Parang, akala nyo ganun. Well, of course, yung una yung nahanap ko yun, pero eventually, tinigil ko na rin kasi, hindi naman sa kanila ako nakabase kung ba't ako gumagawa ng art eh. Ang way para maiwasan natin yun, yung paghanap ng validation, is just to find happiness in what you do. So, yung saya mo, hindi mo kinahanap sa praise ng iba, sa validation ng iba, dahil nagugustuhan mo talaga yung paggawa ng artwork, ng comics, ng podcast. You are happy with that. Kahit walang nakakakita nun or nakakapag-praise nun, nagugustuhan mo na yun kahit hindi ka binibigyan ng validation ng mga kakilala mo. Gusto mo yung ginagawa mo. And with that, magpa-flourish yung gawa mo. And yung mga tao talagang deserve ng gawa mo, sila yung makaka-benefit dun sa ginawa mo. Hindi yung mga friends mo, best friend mo na hindi naman talaga pinapansin gawa mo kasi nainggit siya sa'yo. So yun.
So, yun. And have that to be the reward itself. Yung paggawa mo, yun na yung reward, hindi yung praise ng ibang tao, di ba? Huwag na kayong humanap ng mga mag-agree sa inyo or mga taong magbabalidate ng gawa nyo. Kung maganda o hindi, dapat alam nyo na maganda yun in the first place. Actually, kaya nyo ginagawa yun kasi meron kayong vision na gustong mahinog at mapakita sa iba, hindi dahil may pupuri at papalakpak sa inyo once na matapos yung gawin yun. So, you are making art not because you want validation. You are making art because you want to express yourself and say something like a message or a vision that you want to share with other people. Not the applause.